Kilalanin natin siya! Isang programa na naman ang itatanghal ng Apat Dapat para sa ating mga taga-subaybay. Isang programang kikilala sa mga taong naglilingkod at nagnanais na maglingkod sa ating mga mamamayan. Dito ay kikilalanin natin ang mahuhusay at natatanging tao sa lipunan na nais maglingkod at maging leader ng ating bayan. Kilalanin natin siya! Kilalanin natin siya! Kilalanin natin siya! Magandang buhay po at magandang araw pong muli. At ako po ay nagbabalik. Ako po si Mitch. Ako po si Jenny. Andito po kami ngayon sa bayan ng Katanawan at makakasama natin at magiging panauhin ang ating Vice Mayor Honorable Leonardo Abella. Magandang araw po, Vice Mayor. Good morning po, Ate Mitch, Ate Jenny. Salamat po sa inyong pagbisita. Vice Mayor, kumusta po ang Katanawan? Sa kasalukuyan naman po ay maayos naman po ang ating sitwasyon. Apat. Patuloy po ang programa ng lokal na pamahalaan. Katuwang po ang mga biyaya na idarating dito sa ating bayan mula po sa pamahalaang nasyonal at ilan pong galing po pang probinsya. Sa mga hindi nakakaalam, ilang taon na ba ang ating Vice Mayor na nandito ngayon sa aming harapan? Ngayon po, ako po ay 39 years old. Magkaka-40 po ngayong Nobyembre. May mga personal question ako kasi hindi ko siya totally kakilala, Jenny. Paano po nag-start yung political career nyo bilang, paano po kayo nag-start? Kayo po ba diretsong Vice Mayor o ano po yung pinagmulan? Ako po nung nag-aaral pa ay tayo po naging bahagi po ng school politics. Since high school po, tayo po ay naging kabilang po dito po sa Enverga sa Sangguniang Kabataan School Chapter. Tayo po naging Vice President doon. Tapos nung magkolehiyo po, muli po napapasok tayo sa Supreme Student Council bilang nagsimulang Assistant Treasurer, Vice President, hanggang sa maging Presidente po ako bago po ako magtapos ng kolehiyo. And then, after po nun, ano po yung naging step naman ninyo? Noong pong taong 2007, nang may lumapit po sa akin na aking isang pinsan, at ako'y tinanong kung ako'y interesado nga tumakbo bilang konsehal ng bayan. At yun po yung kauna-unahan kong pagtakbo bilang konsehal. At napakapalad naman po at tayo pinagkalooban ng Diyos at lalo ng ganun din ating mga kababayan at tayo po'y pinalad bilang konsehal ng bayan noong taong 2007. 2007. Ilan taon lang kayo ng Vice Noon Mayor? po ay ako po ay magto-26. 25 po ako noon. Magto-26. Batang-bata. Talaga palang nagsimula siya ay estudyante pa. Isa na siyang leader na matatawag natin. After nung pagiging konsehal mo, nabalitaan ko na hindi ka daw lumaban nung ikalawang termino sana. Ay, opo. Tama po. After po ng termino ko ng 2007 hanggang 2010, tayo po ay nagdesisyon na hindi muna tumakbo bilang konsehal ng bayan sapagkat tinapos ko po yung aking master's degree at ganun din po, medyo tumutok po tayo sa ating hanap buhay para po sa kinabukasan po ng ating pamilya. At nung after po noong 2013, muli po tayo nagbalik sa politika. At sa kalooban po ng Diyos at sa suporta ng ating mga kababayan, tayo po muling nanalo po bilang konsehal ng bayan. Then 2016 po ay tayo lumaban na po ng Vice Mayor. Ayun, doon na nag-start yung Vice Mayor niya 2016. Tapos 2019, Vice Mayor ulit. Vice Mayor po. Opo. Bali, dalawang termino po na vice. Hindi po. Tayo po noong 2016, tayo po ay hindi pinalad. Nagkameron po ng mga ilang usapin, problema. Pero sabi nga po ay tayo sa problemang at saka mga usapin, hindi tayo sumusuko. Kung kaya tayo ay bumawi po ng 2019 at sa tulong po ng ating mga kababayan at sa kalooban po ng Diyos ay tayo ay nagwagi bilang pangalawang punong bayan. Sa ngayon, Vice, ano yung mga proyekto na ibinibigay mo o mga programa na isinusulong mo dito sa bayan ng Katanawan? Kasi alam naman natin na ang isang Vice Mayor ay walang pondo galing sa pamahalang lokal, kundi ang kanilang mga sweldo, di ba? Ang sa Sangguniang Bayan, ganun din.
Kasi more on legislative kayo. Pero nakikita namin at may mga isinusulong din kayong programa. Ano po ang mga ito at saan nanggagaling ang mga pondong ginagamit natin para dito? Bilang pangalawang punong bayan po at bilang bahagi ng Sangguniang Bayan at ako po bilang presiding officer, tayo po ay sumusulat din ng mga batas na may kaugnayan po para pantulong po sa ating mga kababayan. Gaya po nitong magsimula ang pandemya dito sa ating bayan, ako po ang principal ang author, katuwang po si kagalang-galang Konsehal Rudy Orpanel. Ako po ang personal na sumulat ng ordinansa po para po isuspend po ang pagbabayad ng mga upa sa ating palengke, sa ating slaughterhouse at collection po ng mga parking fees na binabayaran po dito sa ating Treasurer's Office. At ganoon din po, bahagi po ng mga ginagawa natin dito sa Sangguniang Bayan, bagamat sabi nga ay alam naman po natin na ang bawat batas po ay pinagkakasunduan ng mas nakararami. Bagaman po hindi ito natupad itong isang babanggitin ko, ay ito po yung sinulong ko din nung aking ito po nakaraang taon. Kagaya po ng pagbibigay po ng honorarium sa mga barangay police o mga barangay official na nagjo-duty po sa mga checkpoint at nangangalaga po ng social distancing, pagpapatupad ng protocol nitong panahon ng pandemya. Yan po ay isinulat din natin at bahagi din po ng ating sinulat na ordinansa, bagamat hindi din po naaprubahan, yung pong pagbibigay po ng assistance po dun sa mga tao na hindi naging kabahagi ng SAP. Ano po? Kasi marami pa rin po tayong kababayan na hindi naging kabahagi ng SAP, ay sinika po natin na bigyan dito yon sa pamamagitan natin lokal na pamahalaan, ngunit hindi po nabigyan ng katuparan. At marami pa pong iba. At sa bahagi naman po ng dito po sa labas ng ating munisipyo, sa labas ng Sangguniang Bayan, tayo po'y patuloy na tumutulong sa ating mga kababayan sa pamamagitan po ng pagbibigay po ng mga assistance, yung pong nangangailangan ng serbisyong medikal, serbisyo po ng mga namatayan. Yan po tinutulungan natin at yan po ay malaking pasasalamat natin sa tulong po ng isang ating pong malapit na kaibigan, buhat po sa ika-4 na distrito mula po kay Doktora Helen Dilunatan. Siya po ang ating congressman po doon sa 4th District. Karon din po sa Barabarangay, meron pa rin po tayo mga ginagawa ng mga pantulong, kagaya po ng pagsasayos po ng karsada. Yun po. So, Vice, ano pa yung nakikita mo na sa tingin mo talagang kailangan ng bayan ng Katanawan? Sa bayan po ng Katanawan ay nais po nating ang kaunlaran po ay iparamdam natin sa mamamayan. Marami pong problema pa rin kinakaharap ng ating mga kababayan na nais po natin ng bigyan solusyon. Kung kaya nga po, siguro po pagkakaloob ng Panginoon ng ating mga kababayan, sa darating na panahon ay kinakailangan pong tayo ang manguna dito sa ating bayan para maipatupad natin yung mga programa po may kaugnayan po para sa pagpapaunlad mismo ng mamamayan. Kumbaga, Vice, may bala kayo na lumahok sa mas mataas na pwesto sa darating na halalan. Kung kayo ay papalarin, ay iniisip ninyo yung kapakanan ng inyong mga kababayan. Ganun po ba? Ate Jen, tinanong mo na sa akin yan, ano? Siguro, kailangan ko na rin sagutin, ano? Ang inyo pong lingkod at ang pamilya, ang mga kaibigan, ang mga leader ay tayo po nagpulong-pulong. May kaugnayan po sa darating na halalan ng 2022 at tayo po nagdesisyon. At sa tulong din po ni Dr. Helen Tan, tayo po nagdesisyon na tayo po ay lalabang ng mayor sa darating na 2022. Ano po yung mga pinaplano nyo sa bayan ng Katanawan kung kayo po ay papalarin na maging mayor ng bayan ng Katanawan? Or in other words ay pwede na ba naming marinig yung mga magiging programa? Ayun, yung plataforma ng gobyerno mo. Ang totoo po niya na Ate Mitch, Ate Jen, ako po ay nag-aaral pa lamang, wala pa sa politika. Marami na po tayong pangarap na gustong gawin sa ating bayan ng Katanawan.
yan po ay nakaplano na po Mhm. bago pa ako dumating dito sa pagiging konsyal, pagiging mayor. Nakikita na po natin yung mga suliranin natin na kailangan bigyang aksyon. Ngunit sa aking pananaw po, mukhang hindi ko pa panahon para banggitin yung ibang mga detalye po ng mga programa po na nais nating isakatuparan dito sa ating bayan. Pero magbabanggit na rin po ako ng ilan, sapagkat ito'y mahalaga din naman po, at yan po yung karaniwan na nating ginagawa. Kagaya po ng ginagawa nating mga karasada po sa barangay, nais po natin yan na maging all-weather road. Sabi nga kung hindi man po sapat ang pondo ng lokal na pamahalaan o ng tulong mula sa nasyonal na ipakongkreto ang lahat ng karasada, at least po ay atin pong malagyan ng maayos at matibay po na panambak para kahit po umulan, ay madadaanan po kahit ng mga tricycle na mga jeep. Sapagkat meron naman po tayong available na mga resources dito sa ating bayan, sa kalapit bayan, pampanambak po sa mga karsada para po madaanan siya kahit po sa panahon ng tag-init. At ganun din po ay nais po nating iorganisa at ayusin po yung pagbibigay po ng ating serbisyong medikal, serbisyong burial po, at ganun din po ang mga scholarship sa ating pong mga kababayan. Ito yung basic, Jenny, na tinatawag na basic na dapat nararamdaman ng tao. Nababalitaan ko na ang ating pandistritong ospital ay hindi ganun ka ganda ang serbisyong nakukuha ng ating mga kababayan. Kulang, kumbaga man sa hindi natin sinasabing mahina, pero ang sinasabi natin ay dapat ay sapat. Kasi ito yung pinakamalapit na hospital na matatakbuhan ng aming mga kababayan dyan sa General Ito Luna. yung heart ng Bundok Peninsula, yung Katanawan. Yung Katanawan. Sa kasalukuyan po, ang ating pong nabanggit niyo po ating Bundok District Hospital, sa totoo naman po ay bagaman po yan po ay wala po sa kapangyarihan ng lokal na pamahalaan, lalo tigit po wala po sa akin bilang pangalawang punong bayan. Yan po nasa ilalim po ng pamamahala ng ating probinsya ng Quezon. Ano po? Dito po sa ating bayan, ang ating naman pong mga empleyado ay patuloy po na nagsisikap para mabigyan ng lunas o solusyon ang problema ng ating mga kababayan, ng ating mga kadistrito dito sa ating ospital. Ngunit sabi nga po ay kahit po anong pagsisikap natin, kung kulang po ang ating kagamitan, kung may kakulangan din po tayo sa bilang ng doktor, ng mga espesyalista, ay talagang hanggang doon lamang po ang maibigay ng ating ospital. Pero ang mga empleyado po ay talaga nagsisikap po para makatulong po sa ating mga kababayan. Yun nga po, Vice Mayor, hindi lang naman siya kikilos or magpa-function kung may tao, kung wala namang medicine, kung walang mga equipment, hindi rin po magkakaigi. Palagay na natin na naandyan ka na. Ikaw na yung mayor ng Katanawan. Ano po yung magiging natin dyan? Magiging nakikitang pwedeng gawin sa mga ospital natin dito? Sa bahagi po ng inyong lungkot, sapagkat ako naman po ay hindi isang doktor, wala pa akong masyadong kaalaman pagdating sa proseso po. Iyan po ay kung sakaling tayo papalarin, tayo po ay makikipag-ugnayan sa ating magiging gobernador, darating na panahon kay Dr. Helen Tan, kung paano po pauunlarin ang serbisyo ng district hospitals dito sa ating bayan. Sabi nga po ay kagaya po ng nangyari sa bahagi po ng ibang distrito ng Quezon na ina-upgrade po yung serbisyo ng hospital sa pamamagitan po ng isang batas sa Kongreso. Sa tingin ko po iyon po ay mangyayari rin sa ating bayan, lalo't kung isusulong po ng isang congressman dito sa ating pong distrito. Ganun pala yung proseso. Pero diba? kung magiging Kilala naman gobernador natin. nga kung magiging gobernador nga si Dr. Helen Tan, since nanggaling siya sa health committee sa Congress, at may sarili siyang ospital dyan sa bahagi ng Gumaca, Quezon, mas malaki yung kanyang experience doon sa sa pagkakaroon ng magandang serbisyo para sa tao. Siguro mas malaki ang maitutulong ni Dr. Helen Tan para sa Bundok Peninsula District Hospital.
At naniniwala tayo dun sa mga, alam mo yun, dapat kasi magkakakonect talaga kung sino talaga yung magiging uupo na leader ng bawat bayan o ng probinsya. So sana maging okay pagdating ngayong 2022. So Vice, alin pa ba yung mga nakikita mong mga dark points dito sa bayan ng Katanawan na hindi alam ng ibang tao? Kasi talaga alam ng mga taga 2nd District, ito yung maunlad na lugar dito sa Bundok Peninsula. Totoo naman po, ang bayan po ng Katanawan ay, kung tatanungin po ninyo, ay pagdating po sa collection po ng buwis, ay malaki din po ang collection namin sa dami po ng mga negosyong pumapasok. Ano po? Apa. At nakikita natin sa mga establishmento na nakatayo, buhat po sa mga negosyante Apa. na nag-i-invest po sa bayan ng Katanawan. At ngunit meron nga po tayong mga ilang problema na mga kinakaharap, ay partikular po dito sa ating bayan, at yan naman po ay laganap din po kahit saan lugar. Ay yung partikular pong problema dito sa amin na maaaring karapin ay una po ay pagbaha dito sa ating bayan, at lahat naman po tayo binabaha. Ano po? Ngunit may nakikita naman po tayong solusyon diyan. At ganun din po yung pong problema ng ating mga drainage system dito sa Kabayanan. Yan po isang bahagi po ng mga kailangang mabigyan din ng solusyon. Opo. Doon po sa inyong mga ginagawa ngayon, bukod dito sa Sangguniang Bayan, sa pagpupukpok ng para ma-aprobahan ng isang batas. Yung paglilibot po ba sa barangay, ginagawa mo din po ba ninyo para maramdaman kayo ng taong bayan? Tama po yan, Ate Jen. Tayo po halos walang tigil. Umiikot tayo sa barangay para po makipag-ugnayan po sa ating mga kababayan. Ano po? Sa katunayan po ay halos araw-araw tayo umiikot upang alamin po yung kanilang mga problema. Makapagbigay tayo ng kaunting serbisyo po. Ano po? Tulad po ng mga kaunting mga pagawain na covered court. Kung mapapansin po ninyo dito sa ating bayan, tayo po nakapagpatayo dito ng 3 covered court sa tulong po ni Doktora Helen Dilunatan. At patuloy po yung ibang mga programa pa rin na isinasagawa natin dito at unti-unti po nating tinutugunan. Yan po'y buhat po sa Sariling Sikap program, pagtutulungan po namin ni Doktora Helen Tan at ng Stan Katanawan. Nabalitaan ko, Vice, na nitong panahon ng pandemic ay namigay din po kayo ng mga relief goods galing din po sa ating butihing Congressman Helen Tan. Actually po, yan pong nakaraang tumong pandemya, ano po, dahil particular po nitong nakaraang taon, tayo po nakapagbigay din ng mga food packs po sa mga barangay po, tulong po sa pangdagdag ayuda po sa kanilang ipinamimigay. At halos lahat po ng barangay ay atin po napagkalooban po. Ano po? At yan po ay buhat pa rin po sa Sariling Sikap program ni Dr. Helen Tan at pakipagtulungan po ng Stan Katanawan. So ano na lang yung ating ginagawang paraan para yung kahirapan na hindi masyadong maramdaman ng ating mga kababayan? Sa totoo lang po, ano po, pagplano po ang pag-uusapan, ang kailangan po ng ating mamamayan dito ay trabaho sa bayan ng Katanawan. Kasi po, lalo po ngayon sa panahon ng pandemya, napakahirap po na sila pupunta pa sa ibang bayan, sa ibang syudad, para magtrabaho. O kaya nga po tayo po naghihikayat po ng ating mga kaibigan na mag-invest pa po dito sa ating bayan. May ilan po tayo mga kausap na handa po mag-invest dito sa bayan ng Katanawan. May mga bagay lamang po na kailangan pang proseso, ayusin. Siguro po itong mga darating na panahon ay makikita po natin ang investment nila upang magkameron po ng trabaho ang ating pong mga kababayan, lalo tigit po yung ating pong mga kabataan na bago pa lang nagsisipagtapos o yung mga umuwi po buhat sa syudad, Nawalan ng umuwi trabaho. dito at nawalan ng trabaho ay dito na po sila magpagtrabaho. Vice Mayor, bilang ikalawang punong bayan, ano po yung mga ginagawa ninyong tulong sa mga magsasaka dito po sa bayan ng Katanawan? Dito po sa atin sa magsasaka, tayo po'y patuloy po ang pakikipag-ugnayan sa kanila. Ano po? At tayo walang tigil po ng paghihikayat. Una po ay makapag-rehistro muna sila doon po sa RSBSA. RSBSA
sapagkat yan po'y programa po, yan po'y parang census ng ating Department of Agriculture. Ganon din po yung pag-rehistro po sa PCA, sa Philippine Coconut Authority. At sa katunayan po, may ilan na yatang nabibigyan ng ayuda ng ating gobyerno sa pamamagitan po ng PCA. At ganon din po yung pong pagpaparehistro rin po ng mga samahan, partikular po yung mga magsasaka sa kanayunan sa pamamagitan po ng pagrehistro sa DOLE po. Yan po patuloy natin hinihikayat sila nang sa gayon po ay ang ayuda ng ating gobyerno ay makarating din po naman sa kanila. Kasi kung walang magli-lead, Jenny, hindi nila alam ito. Sa tagal na nilang magsasaka, hindi nila alam kung sila ba ay rehistradong magsasaka. Ngayon may gano'n na ngayon, i-registered ka. At meron pa rin po tayo dun sa Bureau of Fisheries po, meron sa Yung po BPART. sa atin namang mangingisda. Mangingisda po, yan po. Patuloy po natin kahit sila na magrehistro po. Sapagkat yan naman po'y walang pinipili. Yan po'y walang politika. Sabi ko nga po ay kahit sino po pwedeng magrehistro. Kung may mangingisda ka, magrehistro ka. Kung ikaw ay magniniyog, Sa PCA ka naman. sa PCA naman po. Ano po ba yung ating pwedeng gawin sa turismo dito po sa bayan ng Katanawan? Kasi alam naman natin, lalo na yung mga businessman, ay tinamaan. Sila ang kauna-unahang tinamaan ng hirap nitong pandemic. Ano po yung inyong mga pinaplano para po matulungan po sila? Ay, magandang tanong po yan, Ate Jen, sapagkat alam naman po natin na talagang napakalaki ng epekto sa turismo ng pandemya ang dinaranas natin ngayon. Kung kaya nga po, tayo po'y nakipag-ugnayan sa ating mga kaibigan sa larangan po ng digital marketing. Nang sa gayon po, matulungan po natin ang mga resort owners na magkaroon po sila ng isang website or Facebook na talagang magagamit nila sa marketing po ng kanilang business. Nang sa gayon po, utay-utay naman pong pinapayagan na magtumanggap ng bisita sa kanilang mga resort, malaking tulong po ito para sa promotion po ng kanilang negosyo. Kasama din po ba ito yung mga business establishment dito sa gagawin yung parang digitalization ng inyong bayan? Tama po yan. Bahagi po ang mga negosyo, ang palengke, ang maliliit na negosyo na nais po na pumasok po sa digital marketing. Sapagkat alam naman po natin at kahit po ang ating gobyerno ay sinusulong po ang digital marketing, ang paggamit po ng online transaction. Kung kaya nga po nakapag-ugnayan din po tayo sa mga ilang pong mga manininda sa palengke at hinikayat po natin sila na pumasok po sa online selling po sapagkat sila naman ay mga rehistrado na negosyo na pwede nilang i-adapt at mag-adapt na sila sa kasalukuyang sistema po na nangyayari dito po sa ating buhay, hindi lamang po dito sa bayan ng Katanawan. Ito po bang digitalize nitong mga business dito ay libre po nating ibibigay? Opo, yan po ay libre po sa tulong po ng ating pong mga kaibigan po. Libre po yan para po sa kanilang lahat. As of now, Vice Mayor, ano na po yung mga ordinance na ipasa pagdating po sa tourism na pinapatupad po o ini-implement na dahil nga meron tayong mga sinunod na mga patakaran pagdating po during pandemic? Sa kasalukuyan po, tayo po, ang lokal na pamahalaan, ay nakabase pa rin po sa mga IATF resolution from national po. At yun po yung ating patuloy na sinusunod dito po sa ating bayan. Na-adapt na lang po natin dito. Tama po yan. Okay. Opo. Nagbibigay daw po kayo ng libreng serbisyo ng dump truck para dun sa mga ating mga kababayan o dyan sa barangay para po maiayos ang kalsada dito sa Katanawan, Quezon. Tama po yan. Sa tulong po ng Sariling Sikap program ni Dr. Helen Dilunatan, sa barangay po ay tayo po ay may ginagamit ditong dump truck. Meron din po tayong grader upang isaayos po ang mga kalsada ng barangay, mga sitio po. Yan po ay pribado o pampublikong kalsada. Yan po tinutulungan po natin sila na ma-repair po, maisaayos. Yan po walang bayad. Libre po, hindi po nila kailangan magbayad ng krudo,
Hindi po nila kailangan magbayad ng panambak. Basta lang po may, may request. Tama po yan. Request. Tama po yan. Libre na ba sa gasolinahan mo? Libre na po. Wala pong bayad sa rodo, walang bayad po sa libre. Pameriendahin na lang nila siguro. Si driver po. Yeah. Si driver. Merenda po ni driver. Parang si Vice Merenda pa rin tanghalian. magpapamerienda. Ang dami niyang gustong gawin sa bayan ng Katanawan, just like yung blueprint ng Lukban ay dinrawing na ni Mayor Dator bago siya umalis. At matatapos yung term niya. So siya, kung papalarin, ay meron na rin. Kung 2,000. Naka-blueprint na din Naka-blueprint ang na din. kaunlaran ng ng Katanawan. Katanawan. Kumbaga, mas lalo pang uunlad ang bayan ng Katanawan Yeah. dahil sa blueprint na ito ni Vice Mayor Dong Abella. De Luna Abella. Tama po yan. At ang totoo po niyan, at kung tayo papalarin po sa darating na panahon, ang plano po ng bayan ng Katanawan, base po sa ating adikain kung paano makapapaunlad palalo ang mamamayan ng Katanawan, hindi lamang po yung nakikita nating mata. Dapat po yung pag-unlad ay nakikita natin sa pagkainan ng bawat tahanan. At yan po'y programa na nais nating isa katuparan dito sa bayan ng Katanawan. At yan po'y hindi ko gagawin mag-isa. Yan po'y pagtutulong-tulungan po natin ng ating mga kasama dito sa atin sa lokal na pamahalaan. At saan man pong galing na political affiliation, kakatuwangin po natin sila. Nang sa gayon po, yung blueprint po na ipapatupad natin ay magpapatuloy kung sino man po ang mga uupo pa sa darating na panahon. Kumbaga, ang kaunlaran po ay hindi lamang dun sa pisikal na nakikita natin, kundi dapat ay umunlad ang bawat pamilya na Katanawanin. Yan po ang inyong adhikain. Vice, ano po yung magiging message natin sa ating mga kababayan para po magkaroon sila ng pag-asa at inspirasyon upang tanawin ang isang Vice Mayor Dong De Luna na mamuno dito po sa bayan ng Katanawan? Sa akin po mga kababayan ay ang aking pong tahanan, ang aking pong opisina ay lagi pong bukas sa ating mga kababayan. Yan po 24 hours po sapagkat hindi po nawawalan ng gising sa aming tahanan. Ang importante nga lamang po, sabi ko nga po sa ating mga kababayan, kung ako po'y wala sa aming bahay pagdating ninyo, magsabi po kayo doon sa mga taong nandoon sapagkat may mga nakaalalay po tayo doon na mga staff para po tumulong sa mga pangangailangan po ng ating mga kababayan. At yan po'y patuloy po natin ginagawa mula pa po nung tayo'y konsehal pa lamang. At yan po'y magpapatuloy hanggang sa kasalukuyan hanggang po sa darating na panahon. At nais ko rin pong samantalhin ang pagkakataon na ito na ang inyong pong lingkod ay laging nakahanda na umalalay po sa abot po ng ating mga kakaya sa pakikipagtulungan po at tulong po ng ating mga kaibigan. Partikular po ay ang napakabait po na mag-asawa na si Engineer Ronel Tan at si Dr. Helen Tan. At nais ko rin pong samantalahin yung pagkakataon para bumati po dun sa ating mga kababayan na mapapalad na nakaging kabilang po sa mga nakatanggap ng mga benepisyo po buhat sa ating pamahalaang nasyonal. Bagaman po ang inyong lingkod ay hindi katuwang sa pagpili po ng mga benepisyaryo, nais ko pong batiin yung po mga kababayan natin na nakatanggap ng SAP. Ano po, bagaman po kung hindi tayo nagkakamali, may ilan pa rin po tayong mga kababayan na hindi nakakatanggap dahil mukhang nagka-problema sa mga SIM card, nawala ang SIM card. Ano po, yan po ay sabi nga ay ang ayon po sa ating mga nakakausap sa DSWD ay mag-intay-intay lamang po. Ano po? At ganun din po, pagbati po doon sa mga benepisyaryo po ng BPAR. Ano po, yun po sa mga mangingisda na nakatanggap din, BPAR po, nakatanggap din ng benepisyo. Ganun din po sa ating mga kababayan po na nakatanggap din po sa pang-agrikultura po. Ng mga benepisyo, yung po may mga itlog, may mga bigas, ano po. At ganoon din po, yung pong mga, meron pong programa pa rin ng ating Department of Agriculture, yung pong 25,000 loan po para sa mga magsasaka. At ganoon din po, hinikayat natin ang ating mga kababayan na patuloy po magrehistro doon po sa RSBSA. Yan po ay census po ng ating Department of Agriculture para po sila ay makilala
na sila ay kabahagi ng isang magsasaka po upang kapag nagbigay po ng mga benepisyo o nagbaba ng ayuda, ay sila po'y maging kabahagi. Apo. At sa kasalukuyan po at patuloy pong ginagawa ngayon, ang pag-reiso po naman ng PCA para naman po sa mga coconut farmers po. Sapagkat kung inyo pong hindi maitatanong, ang tinatawag nating Coco Levy Fund po ay naaprubahan na po ng ating Pangulo sa ilalim po ng RA 11524, Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act. Ano po? At yan po ay patuloy na po na isasagawa at ipapatupad po hanggang sa mga susunod pong taon. May mga benepisyo pong kinabibilangan yan, kagaya ng mga assistance po sa medical, mga scholarship, cash assistance, food assistance, marami pa pong iba na yan po nakapaloob po sa batas na iyan. At nais ko rin po ipahayag, ano po, para po sa ating mga kababayan, lalo tigit po sa mga namumuno sa ating barangay, na sa susunod pong taon ay ipapatupad na po ang Mandanas Ruling, na kung saan po ay ang lahat po ng bayan, munisipyo, syudad, barangay ay magkakaroon po ng pagtaas sa kanilang IRA o Internal Revenue Allotment. So dadami po at lalaki ang pondo ng bawat barangay, bawat bayan at syudad. Yan po ipapatupad. Yung pondo nila. Tama po. Ipapatupad na po yan sa susunod pong taon. At ganun din po, sa bahagi po ng Sangguniang Bayan, kami po ay patuloy po ang pagtutulungan sa pangunguna po ng inyong lingkod bilang presiding officer. Kami po ay patuloy na nag-aaproba po at nagpapasa ng mga pondo para po sa mga pampagawain dito sa ating bayan. At ito nga po nakaraang taon ay bahagi po ng naaprubahan namin ay yung pong ating annual budget ng ating munisipyo na nagkakahalaga ng 255 million. At ito po nakaraang buwan, ganun din po, kami po nakapag-aproba na rin ng supplemental budget po. At ngayon po sa kasalukuyan ay meron pa rin po kaming supplemental budget na inaaprubahan po para po sa mga pampagawain dito sa ating bayan. Tulad po ng pagpapagawa ng karsada, pagpapasimento, pagtatambak, yung po mga nasirang drainage o mga spillway, yung pong pagbibigay ng ayuda sa ating mga kababayan, pagbibigay po ng wheelchair. Tayo po ay bahagi din po na naaprubahan natin ay yung pong pagpapagawa po ng mga tent sa mga barangay. At ganoon din po, yung pong pagsasaayos po ng mga patubig sa mga barangay. Ano po? At bahagi din po ng pondo na inaprubahan ng Sangguniang Bayan, yung pong mga food packs, mga relief goods po sa panahon po ng mga sakuna o mga kalamidad po dito sa ating bayan. At yan po marami pang iba. At lahat po ng pondo na yan na aming inaprubahan ay kami po ang nagpapasa niyan sa Sangguniang Bayan upang ipatupad po at aprubahan din po ng ating punong bayan. At para po sa aking mga kababayan, alam po natin ang hirap na dinadanas natin sa kasalukuyan sa panahon po ng pandemyang ito na halos po ay mag-iisang taon at kalahati na. Ako po ay nagpapasalamat sapagkat tayo po ay buhay pa, nagiging matatag, nagkakaisa po. At dalangin po ng inyong lingkod na tayo po ay patuloy na manalangin po sa ating Panginoon at maging matatag po sa hamon po ng buhay. Ang inyong pong lingkod ay narito po lagi at tandang umalalay para po sa ating mga kababayan sa abot po ng ating kakayanan. Maraming salamat po at magandang araw po sa inyong lahat. Kilalanin natin siya. Kilalanin natin siya. Kilalanin natin siya.